Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal po yun sa Kristo, gabay ng kaliwan ng ganito po sa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong babasahin sa inyo ang mga mensaheng ito mula dun sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. At ayon po dito sa mga taga-Roma Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2, ito po ang mensahe. Yamang po walang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay nakamtan natin ang kagandahan loob ng Diyos na ating tinatamasa at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Ang patuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 12, talatang 21 hanggang 22 ito po sa atin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magandang habag ng Diyos sa atin, ako'y numamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa pilitan ng laman. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata 3, talatang 5 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang mga laman, pangangalo niya, kahalayan, malay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa at ang pag-imbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noong una, namuhay rin kayong sama na mga taong gumagawa niyon. Noong pinag-aarihan pa kayo ng masampitan ng laman. Ngunit ngayon, itapon ninyong lahat ang mga ito. Galit po at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At nagbihis na kayo ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Patuloy po natin, 2 Tesalonica Kabanata 2, talata 11. Yan po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesu Cristo. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Ating mong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay ating pong ipaliliwanag sa inyo ang mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na God forgiveness is renewing everyone through Jesus Christ. Nais ibapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos pamamagitan ng Panginoon Kristo sa kanyang mga ipinahayag na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating banal na Panginoon. Tayo ay kinahabagan at nagkaroon ng kagandahan ng loob sa atin sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na tayo ay bigyan ng pagkakataon ng magbagong buhay at patawarin tayo sa ating pagkakasala. Tayo ay pinatawad at binigyan ng pagkakataong magbago. Hindi magpatuloy sa kasamaan, kundi magbagong buhay para tayo ay makaisa sa kanyang itinakda para sa takdang panahon at makapamuhay tayo ng matuwid
sa pamumuhay na ito at lahat tayo ay tamasahin ang mabuting pamumuhay sa pamumuhay na ito. Ngayon ay hindi naman lahat ay nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay maging tayo mga nanampalataya at naniwala sa ating Panginoon Kristo, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, ay ating isabuhay ang mabuting balita mula doon sa mga iba't ibang pagbubog nito sa ating mga pagkatao. Kagaya ng mayroon tayong pagtitiis, tayo ay dapat ay may malasakit sa kapwa, tayo ay mahabagin, tayo ay matulungin. Iba't ibang mga gabay na ito upang tayo ay, lalong-lalo na hindi tayo makapitan ng laman, upang tayo ay makaiwas sa paggawa ng hindi mabuti. Tayo ay ginabayan na tayo ay huwag natin gawin sa kapwa natin ang ayaw natin gawin sa sarili. O tayo ay kung ano ang ating inasik, yun din ang ating aanihin. Kaya huwag tayong tayo ay sa pagbibigay ng pagkakataon sa ating magbagong buhay, sabi ng Panginoon Kristo, iwaksin na natin ang lahat ng masamang kita ng laman, at yung gabay sa paghubog ng ating pag-uugali ay malaking bagay upang masunod natin upang makagawa tayo ng mabuti at masunod natin ang Panginoon Diyos sa paggawa ng mabuti. Mula doon sa mga kautusan na ito ay maging magagandang mga pag-ugali na maiwasan natin ito at iba't ibang mga mabubuting mga gawa. So tayo ay magagabayan sa mabubuting gawa mula sa pagtalima ng binalangkas ng mabuting balita mula doon sa paghubog na ginagawa sa atin ng ating banal na Panginoon. Maiwasan natin ang makasamaan kung tayo ay mawala makapitan ng laman at tayo magiging maka-spiritual. So tayo ay kagaya ng sinabi rin dito, direktang pinartikular ng Panginoon Diyos, wag tayong iwasan na natin yung mga samang pagnanasa, kasinungalingan, yung puot, galit, panunungayaw, marami pang iba na mga masamang pag-uugali na dapat nating iwasan. At gabayan tayo ng mabuting pag-uugali upang tayo patuloy na makagawa ng mabuti. Yan, sa gabay ng pag-ibig, yan nga, tayo maging mabuti, mabait, masunurin, mabuti yan. Kung tayo ay magkakaroon ng magandang pag-ugali, mula dyan, nalusunod natin ang mabuting bagay na nais ng ating banal na Panginoon. Sa ngayon, may iwasan natin ng pagkakamali. Kung may iwasan natin ng pagkakamali, tayo ay hindi mapapahamak. Gaya ng sinabi ng Panginoon Kristo, kung mapapatuloy tayo sa ating pagkakasala, sa gitna ng pagpapatawad niya, ay mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo kagaya ng praktikal at spiritual. Sa spirituality, mapapahamak tayo. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mapaparusahan sa dagatang apoy. Or else tayo ay mapahamak sapagkat kung puprotektahan ng Diyos yung mga taong mga gagawan mo ng kasamaan, maaaring ikaw ay pusain. Or else, i-adjust sa iyo, mas maganda. Or else, in a practicality, ikaw ay puksain ng gobyerno kung illegal ang ginagawa mo o krimen, paglabag sa batas. Maliban dyan, yung kapwa-tao mo ay maaaring gumawa rin ng hindi maganda sa iyo kung ikay gumagawa ng hindi mabuti. So, ikaw ay maaaring mapahamak from your evilness o makapitan ng laman. Kaya iiwasan mo ito para hindi ito magdulot sa iyo ng kapahamakan hanggang sa mabigat na magdulot ng kamatayan sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Yung makapitan ng laman at kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, samantalang yung maka-spiritual ay nagdudulot ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay tahakin yung mabuting balita upang hindi tayo mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan hanggang sa takdang panahon at tayo ay gabayan ng buhay sa pamumuhay na ito. At tayo ay hindi mapahamak sa anumang uri ng mga kasamaan at tayo protektahan ng Diyos. Tayo ay gabanyan ng kanyang mga pagpapala at pagbibilang. So, yan ang pinakamaganda kapag tayo ay nananampalataya sa ating banal na Panginoon. Sapagkat para tayong doon nga sa mga taong doon sa mga tao na hindi nananampalataya, para tayong bahay na itinayo sa buhanginan. Or else, para hindi ka pa nakatayo sa buhanginan kung ikaw walang pananampalataya. Ngayon kung ikaw ay may matibay na pananampalataya, para kang bahay na nakatayo sa
ibabaw ng bato. So maging matibay ka kung dumating yung mga kasakunaan. Pagsubok sa buhay mo, kaya mong maharap ito. Pero kung ikaw ay mahina, hindi mo maharap yun, magkakasala ka. Kaya kung ikaw ay kaya tayo ay tinuturuan at tinuhubog tayo ng banal na Panginoon Diyos kung paano natin naharapin ang pamumuhay na ito. Sapagkat hindi lahat ay gumagawa ng mabuti. Mayroong nagkakamali at hindi nananampalataya sa iyo. So yung mga yon, kapag gumawa ng masama sa iyo, maaari ka rin gumawa ng hindi mabuti. So kaya kung ikaw ay sumusunod sa mabuting balita, magiging matibay ka doon sa kasamaan ng iba. Hindi ka magkakasala at hindi ka gagawa ng masama. At maging mahusay tayo kung paano tayo makatutulong upang mapairal ang pagbabago o mapagbago natin yung kapwa-tao natin. Mayroong ang dyablo ay mapanlinlang sa tao. So inaakala natin na yung isang tao na pinasasama ng dyablo ay talagang masamang tao. So ikaw naman ay kumakampi ka o parang kinakasihan mo yung dyablo sa isang tao na nagpapasama ng isang tao. So nakikisimpatiya ka para yung tao ay mo yung akala mo yung binabago. So mangitan din naman ng hindi pa gawang mabuti o gawa rin hindi mabuti. So paglabag pa sa batas din, ika nga pang-aabuso. Ngayon, inaakala mo na ikaw ay nasa mabuti. So hindi ka nagpapabago, nang-aabuso ka, gumagawa ka ng kasamaan. So kaya kapag ikaw ay kaya maging hindi ka basta pinatawad ng banal na Panginoon Diyos, so para ikaw ay mayroong gabay sa pagpapatawad at pagbabagong buhay, unawain mo yung mabuting balita kung paano ka gagawa ng mabuti. O kung paano ka mamumuhay ng mabuti at may kalitasang spiritual. So, andito nga na yung ating binanggit, ganun tayo dapat mamumuhay mula doon sa mabuting balita. Meron tayong guidance how to live para meron kalitasang spiritual, hindi ka makahamak. Ano ba yung mabuti? So, yung sinasabi ng Bible, yun yung mabuti from God. So, iba yung mabuti ng mga hindi naninimpalataya sa Diyos at mga demonyo. Ang mabuti sa kanila, yung kasama ang ginagawa nila, yung pang-aabuso. Ang mabuti sa kanila, yung mga paglabag sa mata. Hindi yung nasa kalooban ng Diyos at yung kung paano mo tutuparin, yung halimbawa pagtupad sa pamahalaan. So, yun yung mabuti sa Diyos na dapat natin sundin. So, ngayon ay yung hindi mabuti ay yung mga hindi maka-Diyos na mga gawain kasi inaakala mo ay mabuti. So, mali yun na kung paano mo itutuwid yung isang tao sa pamamagitan ng mali mong gawa. Mali yun. Kaya kinakailangan mo kayo malin ng espiritu ng kamalian. Sapagkat kapag kayo nalin ng espiritu ng kamalian, mapapahamak kayong kasama nila, pamapasapoy ka ng impyerno. At pinakamasama, ikay mailaan na doon sa dagdagatang apoy sa paggawa mo ng kamalian kapag nalin ng ka ng espiritu ng kamalian. So, nakalaan ka na ron sa patuloy mo pagkakamali. Or else, mapupuksa ka sa buhay nito through government na gabay para sabatain yung masama. Or else God will protect the good o mga taong ginagawa mo hindi mabuti para umiral yung kabutihan. So yun, at muli sana ay nagabayan kayo ng The Bible Evangelization sa pagbabahagi ito ng mabuting balita at kayo malaking pag-asa ng kaligtasang spiritual at sa pagtalima ng mabuting balita. At muli, ay sana tayo ay patuloy tayong nananampalataya ng gabay ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos Panginoon Jesucristo. At tayo gabayan ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang paghihimala ng kaliwanagan at magabayan kayo sa ating pagbabahagi ito at talimain nyo ang mabuting balita. At gabayan kayo sa inyong pang-araw-araw na bumuhay sa pagtalima ng mabuting balita. Kayo manalangin sa ating Banal na Panginoon Diyos upang gabayan kayo ng kaliwanagan. Patuloy kayong gabayan sa pagtalima ng mabuting balita o pagtalima nito. Ngayon man ay hindi man tayo gabayan ng himala ng pagmimilagro ng kaliwanagan ay maraming gabay ang ating Banal na Panginoon Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Santa Maria naghihimala ang ating Banal na Panginoon Diyos ng kanyang kaliwanagan. Maraming gabay na himala ang ating Banal na Panginoon Diyos para isa katuparan natin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Maraming gabay siya para tayo ay mamuhay ng mabuti. Mula na lamang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay
tayo ay patuloy na nakapamumuhay pa, nakakaraos sa ating pamumuhay, binibigyan tayo ng buhay, kalusugan, yan, mga ganyang mga bagay. Inaadya tayo sa mga kapahamakan. At usually tayong lahat ay inaadya sa kapahamakan dahil tayo ay binibigyan ng pagkakataon, then yung mga tao nagkakamali. But in the other hand, sabi nga ng Panginoon Diyos, maaaring mapahamak sila kung sila ay patuloy sa pagkakamali. Kaya magbago. Kung tayo ay nagkasala, at the end of the day, or kapag gawa mo, isa lang alam mo agad ng Panginoon Diyos para hindi ka nagkakamali, or kung nagkamali ka, ipagpatawad mo agad at huwag mo nang ipagpatuloy pa. Sapagkat maaari kang mapahamak sa iyong mga ginagawa. Meron kasing tao, kapag minsan ka lang nagkamali instantly, mapapahamak ka. Meron mga tao matagal bago maibigay sa kanila yung gawad ng, o bago sila mapahamak, or bago sila masawata ng kabutihan ng gobyerno. May mga kriminal kasi tumatagal ng krimen. Matagal bago masawata ng pamahalaan. Or meron naman, nagagawa-gawa pa na bago pa nang gagawa, nasawata na. Diba? Diba mga bagay na ganyan. So ngayon, para hindi tayo mapahamak pag humingi ng kapatubaran, mag-iba yun ang paggawa ng muli doon sa interfaith unity, patuloy tayo magabay ng Banal Santa Maria, magkaisa tayo, maliwanagan tayo at unawain natin ang ating mga reliyon. At tayo ay makagabay ng kapayapaan, pagkakaisa sa buong, sa pagkakaisa ng mga bansa, pagkakaisa ng bawat mga bansa, sa loob ng bawat mga bansa, mga paniniwala at mga lahi. Hindi lamang yan. At doon sa Vatican Church at saka sa CBCP, patuloy kayong maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. Gabayan kayo ng himala ng kaliwanagan at patuloy niyong mapagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Hindi lamang sa himala ng kaliwanagan, iba't ibang mga gabay sa inyo. At dito sa ating pagbabahagi ng The Bible, ng mabuting balita sa The Bible Evangelizations, patuloy natin dalangin ang gabay ng himala ng Banal na Santa Maria, ng kanyang aparisyon. Panginoon Diyos, Panginoon, so gabayan tayo ng kaliwanagan, maliwanagan kayo, at kayo'y mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Cristo at mabuting balita na ating ibinabahagi. Doon sa mga kapamalaan, kayo ay magabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon Cristo at Banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, patas na pamamahala, justisya, at tugunin niyo yung karapatan ng tao. Sa gayon ay makapamumuhay na mabuti ang inyong nasasaupan. At ang mga mamamayang ipanalangin natin yung pamahalaan. Palagi natin silang ilabi sa Diyos na sila ay makapamahala ng mabuti at gaya ng ating nabuti. Sila ay nakatutupad sa kalooban ng Diyos. At doon sa aming lokal na pamahalaan at lokal na pulisya, kayo magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at kayo ay patuloy na mapaigting ang mabuting pamamahala, mabuting enforcement at hindi kayo matukso sa mapang-abusong hakbangin o matukso sa masamang gawa. Doon naman sa aming lokal na parokya sa Infanta Quezon, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, patuloy niyo pagpupulurin ang mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at